Tadam! O sige, park mo muna doon sa likod. Yun nga, sabihan niyo na ako. Ano, game? Go! Game! Mukhang nasa loob pa ng kotse yung fireworks. Sino ba dapat magbababa? Rems! Ako ba? Guys, alam niya, no? Na-realize ko, this past year, lumabas ako sa TV tsaka sa pelikula dahil lang sa Cool Pals. So ang kami natuwa nung nakita tayo sa 10 utos kay Josh. Oo nga, halos kompleto tayo dun eh. Alam nyo, the best dyan, Ano? nagkaroon ako ng fake news. Namatay daw ako sa Viagra. The best nga. Ako naman nagkaroon ng billboard sa EDSA. Di naman sa pagmamayabang, ha? Alam mo, natutuwa ako kasi nakabalik ako sa Batang Quiapo. Ang ganda nung role, bagay na bagay sa akin. Alam mo yung pangalan ko doon? Ano? Nog-nog. Dapat isuy na lang eh, di ba? Ay! Takina mo, Blackie! Ay, nako, Kulpal, solid palakpakan naman! Gagi, baka hindi pa nasasabi sa inyo na yung proceeds o yung kikitain ng special namin ay mapupunta po sa amin. Kaya maraming. Di, Gagi, takin na kanina pa ako excited sa likod. Gusto kong pwede bang mag-start sa impressions? Tarantado kayo, wala pa. Sabihin, scripted tayo, gago kayo. Okay, ito nga pala yung first impression ko. Ito yung impression ko kay Asher na naligo sa Baguio. Okay, Asher na naligo sa Baguio. Tangina mo, lamig. Okay. Ito yung next impression ko. Ito yung impression ko sa Jabberwockies. Jabberwockies without mask. Okay. Jabberwockies without mask. Okay, ito yung next impression ko. Ito yung impression ko sa dancer na lasing. Dancer na lasing. Ito yung impression ko sa lalaking nag-e-emote sa barko. Lalaking nag-e-emote sa barko. Kala nyo tapos na. Okay, ito yung impression ko sa magician na lasing pero kumain ng spaghetti. Magician na lasing na kumain ng spaghetti. Ha! Hindi, alam nyo, gusto ko magkwento. Alam nyo, I used to travel a lot.
Kasi taga Novaliches ako eh. Tanginang layo nung sa amin. Alam nyo ba, sa Novaliches, sobrang traffic sa amin. Sa sobrang traffic sa amin sa Novaliches, yung pasyente ng ambulansya, nagbubuk ng angkas. Alam mo, sabi niyang gano'n, no, eto plus 50, buhayin mo lang ako. Ang ganda sa operating room kasi naka-shower cap na siya. Sa sobrang traffic sa amin, sa Novaliches, hindi kami pupunta ni Optimus Prime. Kunyari, humingi kami ng tulong, di ba? Optimus Prime, tulungan mo kami dito sa Novaliches. Novaliches na. Di pwede. Truck ban. Sana magkaroon ng Transformers na, di ba, Filipino adaptation. Kasi pag nagkaroon nun, magkakaroon na tayo ng Transformers na UB Express. Di ba, hindi mo na siya makikipaglaban hanggat hindi siya puno. Isa na lang, lalaban na to. Isa na lang, lalaban na to. Te, sa harap ka na, lalaban na to. Magkakaroon na tayo ng Transformers na e-bike. Di ba? Putang ina, alam mo yung itsura ng robot? Senior citizen. Di ba? Optimus Prime, truck, Bumblebee, Camaro, e-bike, si Lola Baby. Tapos ang trabaho lang niya, dinidelay niya yung kalaban. Di ba? Dinidelay niya yung kalaban. So long, suckers! Tapos ang makikita mo dito, yung back tattoo niya, oh, N-wow. Siyempre, Optimus Prime. Hindi mawawala si Optimus Prime, di ba? Alam niyo, feeling ko, pag nagkaroon ng Pilipino Optimus Prime, ang unang makakasampa sa kanya, batang hamog. Di ba? Putang ina, ba't nawala yung tools ko? Di ba? Di ba si Optimus Prime? Truck? Takina siya lang ang Transformers na may duyan sa tiyan. Takina, may pahinante, oh. Siya lang yung Transformers na may pahinante. Anong number mo, miss? Pucha, alam niyo ba? Feeling ko ang magboboses sa kanya, pucha, komedyante din. Yung Batanggenyo, yung idol ko, si Sir Leo Martinez. Kasi yung accent niya, di ba, parang nagtatransform na Transformers. Di ba? Autobots transform. Ay, hindi mo kami matatakot sa pagayan-gayan, Megatron. Ang lumi, walang gulay. Alam mo sa amin, sa Novaliches, putang ina, ang kinaasaran ko doon, ang daming nagbibidyoke sa umaga. Palakpakan nga sa may mga kapitbahay na may nagbibidyoke sa umaga. Puking ina nila! Putang ina, alas 8 ng umaga, nagbibidyoke, puyat na puyat ako. Alam mo ginawa ko? Ginantihan ko. Gumising ako alas 3 ng madaling araw. Tapos binuksan ko yung videoke namin, tinodo ko talaga. Sabi ko, putang ina mo, ako naman. Tapos nagsalita ako. Hello, 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 hello. Magandang gabi. Ay, umaga na pala. Yung kanina, nagbibidyoke. Alam mo ba? Kakatulog ko pa lang. Umaga. Kakantayin mo. Lak. Gagi, I used to travel a lot. Pumunta nga ako ng Canada, di ba? Kasi sa Canada, ang bango. Totoo, para kang nasa isang malaking balikbayan box. Para kang may katabing Irish Spring.
Para ang may katabing spam. Alam mo, naaalala ko dun sa balikbayan box, yung tito kong pag nagpapadala, pinagsasabay yung sabon tsaka chocolate! Doon lang ako nakain na Cadbury with a touch of olay. Pagkain ko ng hazelnut, bumula yung bibig ko. Pero doon ako nag-propose. Umoo naman. Kaya lang, muntik hindi matuloy yung engagement kasi pagdating namin doon sa venue, may grizzly bear. Ganun pala yung grizzly bear sa Canada, naghahanap ng pagkain. Sabi ng bear, pansit na naman. Ang pinakaayaw ko sa Canada, takina yung CR nila may siwang. Siwang. Okay lang naman na may siwang, pero wag naman yung pwede kayo mag-eye to eye. Takina, tumatay ako nun. Piling ko nakilala niya ako. Kasi sabi niyang ganun, Kabayan! Kalagintaan ng pagtae ko, ayoko aminin. Alam mo, sabi ko sa kanya, Vietnami. Pero alam nyo, gusto ko lang i-share. Tama po, artista din po ako. Bisit na bisit ako sa mga nagsasabi sa akin na, Nong, batiin mo naman ako sa Batang Quiapo. Tangina, paano ko gagawin yun? Di ba kunyari, nagkabarilan? Knock! Pak! Tanggol, may tama ako. Mamatay na ako, Tanggol. Pero bago ako mamatay, may shoutout muna ako. Simula nung naging artista ako, putya, doon lang ako nakabili ng maayos na sapatos. Nakita niyo yan? Nakita niyo yan? Green Hills yan. Di dati wala kaming pambili ng sapatos. Totoo, wala kaming pambili ng sapatos. Madali mo akong makilala sa intrams, ako lang yung nagbabasketball na naka-combat boots. Pag hindi ako pinasok ni coach, nakatikas pa nga ako. Sakit ng paa ko, coach. Sabi ko pa, bilang mo naman ako ng sapatos. Binilan ako ng sapatos ng tatay ko, sapatos na umiilaw. Ang gara, gumagano, no? Hindi ko nasuot kasi college na ako nun, eh. Tapos yung sapatos ang ingay. Hindi ako makatakas sa gabi. Sabi nung sapatos, ahi. Ahi, ahi. Ahi, ahi, ahi. Butterfly. Ahi, 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 butterfly. Fire. Fire, fire. Papa, fire, fire, fire. Drop the gun, fire. Bagong Pilipinas. That's my time. Maraming salamat. Cool Pals! Kinakabahan ako. Kinakabahan din ako eh. Kayo kinakabahan kayo? GB, hindi na nawawala yung kaba. Ako nga kanina eh. Tae ako ng tae. Kala ko naman, confident ka na. Pero alam niyo, no, ito yung mga time na sana I wish na andito yung nanay ko talaga eh. Para nakikita niya yung nangyayari sa akin. Alam mo, alam na naming sasabihin mo yan. Kaya nag-prepare kami ng surprise para sa'yo. Oh, ready ka na? Naghanda kami ng nanay for a day. Ay, ganda. Ayan, mag-moment muna kayo. Ay, umiiyak si Muman. Anak, seryoso pala to. Oh, Medyo pala sila bumabad. Ba't bumabad? Mama mo yan!
Sino may lolo dito? Yung lolo ko, umabot siya ng 100 years old. Tangina, 100 years old yung inabot ng lolo ko. Pero dahil sa laki ng generation gap namin, walang gusto mag-alaga sa kanya nung tumanda siya. Oo, ako yung nag-alaga sa kanya. Sa sobrang tanda ng lolo ko, paggabi, hindi ko siya binibisan ng pajama, barong at pantalon ang sinusuot niya bago matulog. Madalas nag-aaway kami ng lolo ko sa umaga. Lolo, di ba sinabi ko, huwag ka masyadong malikot pag natutulog. Tingnan mo yung makeup mo, nasa unan lahat. Yeah, in fairness guys, napakaraming pinamana sa akin ng lolo ko. Pinamanahan niya ako ng wheelchair. Yun nga lang, may nakaupo pang matandang babae doon sa wheelchair. Di ko kilala pare. Because I'm from Cavite, pinamanahan ako ng lolo ko ng 50 premium breed fighting cocks. Buwan-buwan umubos ako 100,000 pagkain ng premium breed fighting cocks. Sabi ng kapatid ko, Kuya, hindi ba mas practical na kaysa manok panabong ang alagaan mo, mag-alaga ka ng kambing? So sinunod ko yung payo ng kapatid ko, nag-alaga ako ng kambing. Last Sunday, natalo ko na 100,000, ay lumaban ng puta ng kambing sa sabungan. Yeah, alam mo yung lolo ko, 100 years old yung inabot niya. Hindi pa siya namatay sa natural causes. Oo, sa aksidente namatay yung lolo ko. Naalala ko noon nung New Year's Eve, tumatawid siya ng kalit, tinamaan siya ng ligaw na bala. 8 times, 3 beses sa ulo, 5 sa dibdib. I will miss my grandfather. He was a World War II veteran, by the way. Isa siyang makapili. I'm a father of 3. Andre, who's 17 years old. Caleb, who's 12 years old. And Leon, who's 6 years old. Lahat sila magagaling sa math. Ako kasi ang nagtuturo sa kanila pagdating sa math. Sasabihin ko, Andre, what is the square root of 929,072,072? Pag nasagot mo yan, I will allow you to eat your dinner tonight. Caleb, balik ka dito. What is 14 minus 6 to the 29th power? Pag nasagot mo yan, I will allow you to sleep tonight. Leon, shh, don't cry, anak. Halika. What is 14 plus 6 minus 7? Pag nasagot mo yan, hindi kita papaluin tonight. Sa gantong paraan, yung 3 kids ko, na-motivate sila mag-aral sa math. Silang 3 magagaling sa math. I used to have 4 kids, by the way. There was this one time si Caleb where they have to write a poem about their heroes. Okay lang ba i-share ko sa inyo yung poem na yun tonight, guys? Ang pamagat ng poem is, My Daddy is the Best. I know. Ito yan ha. My daddy is the best because he's always taking care of us. My daddy taught me how to play soccer, how to swim, and how to play volleyball. When I grow up, I want to be like my daddy. My daddy inspires me because of his courage. Tanginang bigat, ano? Anong klaseng poem to? Hindi nagra-rhyme! Tsaka sino nagturo sa kanya mag-volleyball at basketball? Putan, hindi ako yun eh. Pero sino dito may mga anak na lalaki? Anyone here may anak na lalaki? Di ba? Anong pinakamalaking problema kapag meron kang anak na lalaki? Tayo na laging mapanghi yung CR. Totoo, paano ba? Ako kasi naglilinis ng CR kaya naapekto paano ba umihi itong mga to? Siguro, yung putang na inidoro na andito Minsan, I was driving in Cavite, 120 kilometers per hour when I realized na wala akong preno. Puta, wala akong preno. Tapos nakikita ko may tumatawid na batang nasa wheelchair, around 16 years old. I bet you hindi pa siya adult, batang babae na nasa wheelchair. Anong pinaka-logical na pwede mong gawin doon? Kung alam mo mababangga mo siya, banggain mo yung pinakamalapit na poste.
Ang problema, yung pinakamalapit na poste, may matandang lalaki na nag-aabang. I feeling ko he's around 80 years old. Makisig pa siya. Ngayon, ito yung naging dilema ko. Sino sa kanilang dalawa yung babanggain ko? Yung batang babae, 16 years old, but let's admit it, nasa wheelchair siya. It's a little bit challenging, di ba? Or, yung naandun sa poste, na 80 years old, marami na siya na-experience sa buhay niya, pero alam niyo, makisig pa siya, malakas pa siya. Feeling ko, nag-aalaga pa siya ng apo. So, ang ginawa ko, pumikit ako, nag-isip ako, tapos binangga ako silang parehas kasi hindi pwedeng may witnesses, guys, eh. Alam niyo yung Ananas comossus, pineapple. Family ng Bromeliaceae, they say that pineapple is very, very rich in vitamin A, vitamin C, high in fiber and lycopene content. And sabi nila, because of its high in fiber and lycopene content, napakahusay daw against colorectal cancer ng pineapple. Totoo yun, guys. Napakahusay against colorectal cancer ng pineapple. Ang putang ng problema, ang hirap ipasok ng pineapple sa puwet. Sinabihan nga ako ni Roger, Moman, bobo ka pala eh. Ba't di ka mag-pineapple tidbits? Tangnay ko kayang bobo. Ang hirap kaya magpasok ng dilata sa puwet. Yeah. Sino dito Harry Potter fans? Harry Potter fans, anyone? Harry Potter fans na 20 years ng Harry Potter and I really like this book because it really holds up. Di ba? Tinuturuan niya yung mga anak kong magbasa. It has been brought out more than 20 years ago and still kids read it hanggang ngayon. May kapitbahay ako 7 years old, nagbabasa siya ng Harry Potter. Sabi niya sa akin, Tito Moman, I'm a really big fan of Harry Potter. Gusto ko sana sa 7th birthday ko yung team Harry Potter. Kaso si nanay walang trabaho, nagbibingo everyday. Tapos si tatay nagko-construction, tapos nagiinom siya everyday, tsaka nagsasabong. Kaya nung 7th birthday nung bata, sinamahan ko siya sa Mega Mall. Bumili ako ng trench coat, 600 pesos sa surplus shop. Pumunta ako ng Acevedo Optical, round glasses, 300 pesos. Ace Hardware, bumili kami ng broomstick, 200 pesos. Pumunta kami ng National Bookstore, binili ko siya ng pentel pen for 40 pesos, dinrawang niya ako na Z yung ulo niya. Tapos pinatay ko yung parehong magulang niya. Yeah. I live in a 2-bedroom apartment, 25,000 a month. Medyo mabigat talaga siya. And naghahanap ako ng roommate. Well, I used to have a roommate, guys. Kasi yung roommate ko, I have to admit, nag-big tea siya last December. Ngayon, ito yung question ko sa inyo. Pwede ko na ba siya ibaba sa pagkakabig tea niya? Kasi May na eh. Hindi ko alam ba siya nag-big tea. Feeling ko may pinagdadaanan siya. Feeling ko may sakit. Feeling ko may cancer, pare. May nakasuksok pang pineapple sa puwit niya eh. Di ko naman matanggal. Sabi kasi ng mga Chinese, sweater may nakasabit na pineapple sa bahay. Yeah, I've been married for 18 years, guys. Alam mo, kami ng wife ko, galing kami sa magkabilang dulo ng spectrum, matalino siya. Ako bobo, maganda siya, pangit ako. Mayaman sila, kami mahirap lang. Pero my wife, she made me believe in love. She made me believe in destiny. She made me believe na kapag nakaguhit sa palad mo yung kapalaran mo kung talagang kayo, magiging kayo. Ba't di ko masasabi yun? Nung nanliligaw ko sa wife ko 20 years ago, siyam kaming lahat na nanliligaw sa wife ko. Yung other 8, lahat tinamaan ng ligaw na bahala. Naalala ko yung lolo ko, sabi niya sa akin, Muman, pag namatay ako, isabog mo ko sa Manila Bay. Kaso di namin siya kinremate eh. So binalutan ko siya ng packaging tape, sinulat ko pusher ako, tapos tinapon ko siya sa Manila Bay. I would like to remind you guys, these are all jokes. I'm a fucking comedian. None of this is true. Hindi totoong tinapon ko yung lolo ko sa Manila Bay. Kasama ko yung lolo ko dito tonight. Ito yung paborito niyang kainin nung nabubuhay pa siya. And kasama ko rin yung lola ko. Nagtitinda siya ng marijuana nung nabubuhay pa siya. Maraming salamat! I'm Muman Reyes!
Maraming salamat. Kayo ba, nasala niyo yung jokes niyo para walang ma-offend? Ito nga, inaayos ko kasi nakakatakot din mabash online eh. Niisip ko nga ako, meron akong 2 anak. Pag ako na-cancel, wala akong pang tuition. Sorry. Huwag kayong matakot dyan sa cancel culture na yan, no? Tama si Rems, huwag kayong nagpapatakot dyan sa mga ganyang cancel culture na yan. This is a freedom of expression. This is our artwork. Gusto lang natin magpatawa. Huwag kayong matakot. Sige, CR lang ako. Sapang ni James. General yan eh. Klase ah. Sino yun? Hindi ko alam. Aning. Ano, maneuvers yan. Putang ina niyo! Maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat kayo pa uwi. Hindi ko pa kayo pinapauwi, pero gusto ko lang sabihin kasi delikado na buhay ngayon. At lalo-lalo sa mga magjowa, pag na-hold up yung mga yan, yung lalaki kasi nagtatapang-tapangan minsan eh. Diba sabihin ng hold upper sa kanila, "Oy, hold up to. Akin yung cellphone mo, sasaksakin kita." Sabihin pa ng mga lalaki, "Eh kung ayokong ibigay." Sinaksak siyang gano'n, no? Kung nga eh, kung... Ha? Hypothetical. Ibibigay din naman eh. Nagbibigay lang ng senaryos. May trauma na kasi ako dati dyan sa hold up. Dati na hold up ako tanghaling tapat. Gusto kong tanungin yung hold upper, ba't tanghali kayo nang hold up? Sinagot ako eh, delikado sa gabi. Ang dami masasamang loob. May mga kriminal ba dito? Meron ah. O kung gusto nyo maging kriminal, bibigyan ko kayo ng tip. O yan, ito, tip ah. Kung gagawa kayo ng krimen, ang gawin ninyong krimen, yung sobrang outrageous na pag sinumbong kayo sa pulis, hindi kayo paniniwalaan. Tingin nyo may maniniwala dito, sabihin ng babae, kinidnap po nila ako, dinala po nila ako sa warehouse. 4 na lalaki po sila. Tapos bigla pong pumasok si Jollibee. Nakasimangot po si Jollibee. May hawak po siyang barel. Sabi niya po sa akin, "Putang ina mo." Bita-bita ka na naman. Yung itsura ng pulis. Putang ina mo. Hindi yan magagawa ni Jollibee. Napakasimple lang ng problema natin dati. Alam mo, ang pinaka-problema ko lang noon, pag yung may tsuhin kang nangahawak ng tite. Sino may tsuhin na ganon? Saya nyo, ah. Harassment yun, di ba? Tangay na yan, eh. Sabihin na, para malaman nila kung binata ka na. Sabihin, "Uy, binata na pala si James, pahawak nga. Binata na. Tutangay na, tanong mo na lang yung edad ko." Walang pinipiling lugar, eh. Sasabihin, "Binata na pala si James, binata na." Sabi ko, "Huwag naman, opo, binata na po ako. Huwag naman po sa harap ng asawa ko." Andiyan pa po yung mga anak namin, oh. Yan din pala yung mga anak mo. Binata na rin, ah. Binata na. Babae po yan. Alam nyo, para matigil yung mga tsuhin yung hawakan yung mga titi ninyo, pag hinawakan nila yung titi nyo, umungol kayo. Sigurado susunod na reunion, hindi niya na kayo matingnan sa mata. Sabihin niya, "Uy, binata na pala si James." Oh yeah, oh yeah, fuck yeah. Susunod na reunion, nakaganyan. Andiyan na naman si James. Ayoko na. Tito, binata na ako, di ba?
binata na ko! Isa pang problema ko nung bata ako, lumaki ako na isa lang yung TV namin sa bahay. Kaya hindi ko mapanood yung mga gusto kong palabas, kalabang ko, teleserye. Kaya pag nagkikwentuhan kami ng mga barkada ko, ang gulo ko magkwento minsan eh. Sabihin ko, uy, napanood nyo ba yung Ghost Fighter kagabi? Ang galing ni Eugene, di ba? Tinira niya yung ray gun na ganun. Pag tira ng ganun, pak! Tinamaan si Judy Ann. Nilipat. Kaya lumalaki ako, nasanay ako sa mga pinapanood ko na pangmatanda. Ang paborito ko nun, Magandang Gabi Bayan. Sinong nakaabot ng Magandang Gabi Bayan? Palakpakan. Lalo-lalo na yung Halloween special, di ba? Sobrang takot natin ng bata noon. Doon tayo natuto maghilamos ng dilat. Kailangan natin i-maintain yung eye contact sa salamin eh. Di ba? Naniniwala tayo na pag nalingat tayong ganyan, lalabas si kabayan. Ganito ko, tangina, lalabas si kabayan dito. Ay, puta kabayan! Pag may ano din, no, yung mga sinasapian, dati takot na takot ako doon. Nung lumaki ako, napansin ko, tuwing may sinasapian, laging sa loob ng classroom. Tapos laging grupo ng mga estudyante. Gusto ko tuloy malaman kung anong in-announce ng teacher bago sila sapian. Class, please pass your assignment. Hala, may assignment ka? Wala eh. Ikaw, may assignment ka? Wala din. Ano, tara? Sa Monday na lang. Hindi ko naranasan yung sapi-sapi na yan. Ang naranasan ko yung natai sa shorts. Sa probinsya lang yan, sa Maynila, natai ka lang sa shorts eh. Sino nang natai sa shorts? Ako lang? Putang ina ninyo. Sino? Sino nag-u dyan? Ikaw, mukha ka nang natatai sa shorts. Dati may tinanong ako, bakit ka natai sa shorts? Nagtaas siya ng kamay. Ba't natai ka sa shorts? Sinagot ako, peer pressure. Ano yun? 4 na kaibigan may tayo na, ikaw na lang wala? Wala lumalabas eh. Natay ako dati, grade 1. Pag grade 1 ka pa naman natay sa shorts, teacher mo ang maghuhugas ng puwet mo. Kitang-kita mo yung frustration sa mukha niya habang hinuhugasan yung puwet mo eh. Tangina po. 4 years ako nag-aral ng college. Maghuhugas lang pala ako ng puwet. Sige na. Next! Ang ina nyo, 30 kayong tumae. Nag-announce lang ako ng assignment. Wala man lang sinapian. Mas grabe no, kinder ako kasi Catholic school kami. Naghugas ng puwet ko, madre. After ako hugasan, 3 days siyang di nakapag-sign of the cross eh. Magbo-born again na lang ako. May kita kang madre sa Victory, gumagano. Sabi ng mga taga-Victory, amoy tae. Ang huli kong natai sa shorts, second year high school. Gago ko, wala pa akong bulbul nun. Bata pa yun. Pero nung time na yun, may diarrhea naman ako nung time na yun. Ang hirap pa naman sa diarrhea, yung pag kumulo yun siya mo, dadaanan mo yung past, present, and future tense. Sa loob ng 1 segundo. Pag kumulo yun siya mo, sabihin mo, ay parang matatay ako, ay natatain na ako, ay nakatain na ako. Ang bilis. Hindi ako naka-react. Ang hirap sa diarrhea, yung gusto pang lumaban ng puwet mo, pero yung utak mo bumibigay na eh. No, yung kaya mo pang squeeze na gano'n, no? Sige, baby steps lang. Makakarating din tayo.
Loton to Paranaque. Pero pag nakita mo na yung bahay mo, yung utak mo, bubulong na yan eh. Sige na, labas mo na yan. Yan talaga yung trabaho ng brief, sumalo ng tae. Ang tawag dyan, first line of defense. Sige na, labas mo na. Ulo lang, ulo. Ganito lang, oh. Sinubukan ko, lumabas lahat. Tubig! Yung pala yung itsura ng waterfalls. Pero nung nataya ako sa shorts, hindi nalaman ng mga kaklase ko. Kasi naisisi ko sa katabi ko si Kabigting. Nung time na yun, siya yung may sakit na nakaganon lang siya, ganon. No? Kaya sinisi ko, ano ba yan? Baho na, agnas na ba yan? 2 years ko na itago yung secret na yon. Until mag-retreat kami. Sa retreat, di ba magsasabi kayo ng secrets? Hiyang-hiya ako sa secret ko. Ang babaw eh. Yung mga secret ng mga kaklase ko, ang lalalim. Alam niyo po, ampon po ako. Niyakap siyang ganon. Yung isa naman, alam niyo po, bading po ako. Alam namin. Kapal ang foundation mo. Tangina, retreat. Ako na. Nasa pila. Umiiyak na ako eh. Ang bigat ng problema niya siguro. Soul of Christ. Patayin mo na yung piano. Classmates, natatandaan niyo po ba nung second year high school tayo? Di ba sabi ko po si Kabigting yung tumae? Hindi po si Kabigting yung tumae. Si Diaz po. Kita ko si Kabigting sa dulo, unti-unting tumatayo na gano'n, no? Mga putang ina ninyong lahat. Putang ina ninyo, 2 taon nyo akong tinawag na tae. Pati nanay ko, tae rin yung tawag sa akin. Takina mo, father, wag kang tumawa. Sabi ko sa inyo, di ba hindi ako yun? Ako pa nga yung nag-suggest, di ba sabi ko, amuyan tayo ng puwet? Walang naniwala. Akala ko, 3rd year, okay na tayo kasi binoto nyo pa akong officer. Yung pala gusto nila akong tawaging sekretary. Maraming salamat. Uy, alam nyo, ang saya-saya ko kasi nagsama-sama tayong mag-podcast. Isipin mo mas sumolid yung kwentuhan tsaka yung samahan, di ba? Alam mo, hindi ko akalain 5 magkakaibigan mananalo pa ng Spotify Top Comedy Podcast in the Philippines. Hindi ko makalimutan yung awards night po, tsaka katabi natin sa table yung Benny. Oo nga. Gago ko, may asawa ka na. Ang Cormel din eh. Ayun dyan ha. Ang importante, nagsama-sama tayo dahil gusto natin magpatawa. Sumabit lang naman ako sa inyo kasi gusto ko ng puta. Puro ka ganyan, wala ka naman talagang puta eh. Kaya nga, Rems. Miss, Hanip Bruce Rems mo ha. maglakad. Blondie. ito pala yung paborito kong atop eh. Ayos. Kumusta? Okay. Yan ang gusto ko, namamansin ka eh. Sisimulan ko to sa aking medyo disenteng joke. 13 years old ako nung una akong nilabasan. Mula noon, naging mabenta na ang aming halo-halo. Extra kaong, nasa kusina.
Tapos sabi ng suki namin, kaya pala sarap. So, salamat sa kapitbahay naming parlor. Share ko lang nung kasagsagan ng drug war, ay ni-raid din yung bahay namin. No. Alam kong planted yung ebidensya kasi bago sila dumating, inuubos ko na eh. Absuelto, absuelto. Inubos ko na, Judge. No, meron tayong fantasy na magkaroon ng Pinoy na Pope, no? Kapag nangyari yon, sigurado, papakantahin lang siya sa ASAP. Ladies and gentlemen, ang Santo Papa! Ito, sabi ng gobyerno, kaya ko ito nang walang droga. Sabi ko naman, paano? Nasaan ang mga pamphlets? Okay. Meron din tayong mga maling dasal no? Maling dasal, gaya ng Lord, give me strength. Lord, give me strength. Aanhin mong lakas kung ginagamit mo lang sa jakol. Yeah, yeah. So, magdasal ka rin na pahinain ka. Nakita ko lang sa History Channel, si Hitler daw ay hindi namatay sa Germany. He died at a ripe old age of 92 sa Argentina. He was shot by a GI Jew. Yes. Yeah. You know, I respect and I love my LGBT friends. On the contrary, I also respect and love my homophobic friends. Yung may arachnophobia, hindi mo naman siya gugulatin ng gagamba no? Pare, wala mo to. Gagamba! So, ganun din ako sa homophobic friends. Pare, nasa kaliwang kamay ko. Bakla! So, walang ganon. Hindi mangyayari yun. Respect. Respect. Okay. Okay. May mabilisan akong tanong sa inyo. Ano ang tawag sa maasim na sex? Fucks you. Asim mo, baby, fucks you. Okay. Ligo ka muna. Okay. I'd like to do an impression. This is my impression of a Filipino meeting Albert Einstein. Uy, Albert, di ikaw na magaling. 5 nights ago, nakita ako ng girlfriend ko. May iniinom akong tabletas. Tinanong niya ako, "Hoy, ano yan? Viagra ba yan?" Naku, hindi Antihistamine. Allergic ako sa hipon Yan, so head turner siya. Oh, kasi sexy siya. Okay. Ako'y 46 years old na. Wow. So, kakaiba rin yung mga sakit na dumadapo. 3 weeks ago, I just had my first rectal exam. Huling-huli ko yung doktor ko. Inaamoy niya yung kanyang gloves. Dok, bakit mo inaamoy yan? Hindi Tinitikman ko lang. Ayun, okay. So, mali nga naman ako. Okay. Sa lugar namin, may itinaboy akong buraot. Lagi may kumakatok sa gate namin. Ryan, meron ka ba dyan? Ryan, meron ka ba dyan? Napikon ako tinaboy ko Lumayo ka nga rito. Ryan, meron ka ba dyan? Ryan, meron ka ba dyan? At least naintindihan niya, okay.
i-share ko lang yung experience ng kaibigan kong bugaw. One time, inaresto siya. Sabi ng pulis, inaaresto ka namin dahil sa pagbebenta ng laman. Naku, hindi po. Nagpaparenta lang. Ayun. So, ano yan? No offense, okay. Meron din akong kaibigan nung high school na napadpad sa banal na landas. Siya ay naging pare. So, tinanong ko siya, Father, ano ba talaga pinagkaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Ha? Amoy, amoy. At garter, garter. Mas magandang tignan ang bagong tipan. Father, bakit laging bata yung sakristan? Ha? Kasi lumalaban ang mama. Ayos, wala ako sinabi, ha? Okay. Yung joke na yun ay inassemble nyo sa utak nyo. I-share ko pa isang childhood moment ko. Nung 14 years old ako, nandun ako sa playground. Nilapitan ako ng kaibigan ko. Ryan, magkaka-AIDS ba ako kapag nagpadila ako ng etit sa aso? Gago hindi sa pusa nga wala eh. Sinakarelate dyan. Ako lang, okay. Mag-share din ako ng nakita ko sa police station, eksena sa police station. Bakit mo sinaksak ang anak ko? Ha? Wala akong baril eh. Yan. Resourceful po siya, resourceful. Okay itong crowd dito, no? Actually, maaga ako dito, mga 6 a.m. palaboy-laboy na ako dyan. Napaka-diverse ng crowd dito. As a matter of fact, may nakasalubong ako. Isa siyang African-American gay. I wanted to be politically correct, so I called him Blakla. Yo, Blakla, what's going on, man? Get out of my lawn. No? Kapag may pera ka, tapos nalulungkot ka, pwede kang ma-diagnose na meron kang depression. May pera ka eh. Pag wala kang pera, nalulungkot ka, pagtsatsagaan mo yung diagnosis na ikaw ay na-duwende. 200 lang pera mo, dinaduwende ka. I'd like to do an impression. This is my impression of a superhero na tambay. Hoy, may 5 ka. Wala. Gago. Thank you. I'd like to do another impression. This is my impression of nagbibinatang namamalimos. Maybe 13 years old. Palimos po. Palimos po. Palimos po. Naku, hindi na ako cute. Oras ng mang-snatch. I have a friend. He is dyslexic. He planned to do murder-suicide, but instead he did suicide-murder. So rest in peace. Okay. Pinaka-ayaw kong mag-guessan sa TV ay yung wish ko lang. Ayaw kong mag-guess doon. Kasi pag nag-guess ako doon, ibig sabihin ako yung nalulong. At wala akong narating. So, siguro ibabalita, si Ryan Rems naglalakad sa avenida ng walang salawal. Wish ko lang.
Ang the best nga lang sa wish ko lang ay bibigyan ka ng sari-sari store showcase, pero walang business permit. Yeah. Yeah. Ito sabi sa isang awitin na, pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Paano ba yan? Naabot ko yung akin. Hanggang doon lang po, powers ko ngayong gabi. Yeah. Thank you. Thank you very much. What if yumaman tayo sa mga pinagagagawa natin? Nako, binabala ko na yung kasal namin ni Carly. Ano yan? Hindi naman kami invited. Ano ka ba? May 10 packs na. Ako, gusto ko pumunta sa Africa. Yan. My hometown. I would like to find Milele. Ganda. Ako basta ako mag-invest. Saan ka mag-invest, pare? 60% sa stocks, 40% sa illegal. Doon pa rin talaga bagsak eh. Pero sana nga yumaman tayo para makabili na ako ng bagong kotse. Ko, na naman yung problema mo 2009 Hyundai Tucson. Kaya nga. Hindi mo na kailangang maghintay pang yumaman. Kaya nga. Nag-ambagan kami para mabilan ka ng kapalit na brand new 2010 Hyundai Tucson. Para ako pa magpapalit ng timing belt nito, ah. Oy, Roger, may bago na akong kotse. Ikaw mag-drive, ah. Okay ng ina nyo. Ang ina ba, pasabugin nyo na naman yan eh. Dapat nag-comedy na lang talaga ako eh. Sana lahat ng mga first time na nanonood na-enjoy nyo. Dahil hindi lahat ng first time masaya. Naalala ko yung first time ko makakita ng dede ng matanda. By accident. Commuter kasi ako, so explain ko lang, baka ginajudge nyo na ako agad. By accident, kasi commuter ako, nagbabas ako. Ganito yung nangyari. Puno yung bus, nakatayo ako sa gitna, nakaharap ako doon, tapos may naramdaman ako na tumama dito sa hita ko. So lumingon ako. Paglingon ko, sakto, yung matanda, pinupulot niya yung payong niya. Ang problema, pag first time mo makakita ng dede ng matanda, kahit anong bilis mong lumingon palayo, lilingon ka ulit pabalik. Ano yun? Belt bag ba yan? Puta, dede niya. Ang masakit sa experience na yon, yung na-witness ko, mas nauna naabot nung dede yung payong. Maraming cool pals sa commuter. Pinapakinggan niyo yung cool pals habang nagko-commute. Salamat. Ako talaga commuter ako. Favorite ko bus. From Ortigas to Camias, yan yung biyahe ko palagi. Going home from work. Ang problema lang pag bumaba ka sa lugar na ang pangalan Camias, palagi may nagjo-joke sa loob ng bus. Palagi yan. Pag magbabayad ng ticket, lalapit yung konduktor. Ilang kayo? Isang Camias, pati isang asin. Nakakatawa siya, first time mo marinig. Pero kung araw-araw ka bumababa ng Camias, tapos araw-araw mo siya naririnig, nakakapikon siya. Nakakapikon siya, pang-apat ka na. Pang-apat ka na humingi ng asin. Pero gusto ko sa bus yung may pinapanood eh. Para nawala ng stress sa traffic. Diba? Minsan sobrang traffic, 10 beses namin napanood yung Harry Potter. Harry Potter 1 lang paulit-ulit. Pang-siyam na beses, may magic na yung katabi ko eh. Sabi niya, Brad, may magic na ako. Pikit ka, may magic. So, pumikit naman ako. Tapos pagmulat ko, wala na yung relos ko. Nasa labas siya, magic! Sabi ko, naisaan mo na naman ako, Harry. Pero maganda na na-experience ko din sa bus.
Yung pag nanonood ka ng movie, tapos alam mo yung movie, may sex scene. Tapos yung walang may alam, parang nakikita ko, titino ko yung mga matatanda, pucha, yari kayo. O ko sa akin pa, mapayayan. Kakatutan yun. Naabangan ko talaga yung reaction nila. Alam ko, yung katabi ko, alam din niya may sex scene yung pelikula kasi pareho na kami lagpas sa kamyas eh. Sa'yo na yung buwaba ng Fairview. Pucha na, worth it, Brad! Paano bumalik ng kamyas? Pag commuter ka, kailangan mo talaga lahat ng mga ways para makapasok sa trabaho. Pag traffic, motor. Diba? Motor. Ang problema lang, pag nakangkas ka sa motor, tapos traffic, tapos yung rider mo, tapos yung kabilang rider, nag-uusap na. Tapos sobrang saya ng kwentuhan nila. So nakaka-pressure kasi ngayon nagtitinginan kami ng pasahero niya. Kailangan din ba namin mag-usap? Ano sasabihin ko sa kanya? Di ba? Mabaho din helmet mo. Minsan magta-taxi ka, Grab. Problema lang pag wari nag-taxi ka, yung driver na ma-opinionated. Lalo na pag hot topic yung politika. Tapos pagsakay mo, i-include ka niya sa mga opinion niya sa politika na wala ka ng choice kundi pakinggan lahat ng rants niya. Ito kasi ganyan yan. Kaya nagustuhan ko yung ginawa ng Grab. Kasi meron sila yung quiet ride. Diba? Yan yung gusto ko. Kunin mo yung quiet ride. Tapos pagsakay mo, kuwari may kausap ka sa telepono. Sabihin mo, si Lenin, no? Inendorso si Abalos, pati si Pacquiao. Tapos tignan mo yung mukha ng driver. Sundutan mo ng sundutan. Si Duterte, no? Kinulong, no? Grabe, no? Papalayaan pa kaya yan? Sarap mamigil ng freedom of speech, no? Wala siyang freedom of speech. Hanggang kamyas. Alam mo, sobrang hirap mag-commute. Kailangan na natin sa Pilipinas ng commuter saint. Totoo, pakinggan niyo ako. Sana yung susunod na santo, commuter. Di ba? Kasi yun yung talagang makakatulong sa atin, yung talagang kailangan natin ng santo na maka-relate tayo. Kasi yung santo natin, di ba tayo maka-relate dyan? Sinibat sa dibdib, di ba? Paano naman tayo maka-relate dyan? Gusto natin yung santo na maka-relate tayo sa araw-araw. Isipin mo ang regular na nagtatrabaho, para lang makapasok ng alas 8 sa opisina, kailangan niya umalis ng bahay ng alas 4. Sakripisyo yan. Di ba? Dapat may santo na commuter. Ganito yung rebulto niya, nakaganto. Yeah. Oh. Namatay yan, nakaganon. Si Rebulto na yan, hawak-hawak mo yan sa kamay mo, sa bulsa mo yan palagi, pag magko-commute ka. Sana kasya pa sa jeep. Sana kasya pa sa jeep. Kasya pa sa kaliwa. Salamat. Para sa mga babae na commuter, kailangan nyo rin yan. Kailangan nyo ng santo na commuter, di ba? Pag nasa loob kayo ng bus, sana walang maglabas ng titi. Sana walang maglabas ng titi. Kailangan maging wise ka talaga pag commuter ka. Ito yung tip ko kasi ako nagko-commute talaga ako. Pag marami kang pera sa bulsa, sumakay ka sa ordinary bus, yung walang aircon, safe na safe ka dun. Pag may nang hold up sa'yo doon, pwede ka magreklamo sa hold upper. Sasabihin mo lang, alam mo bang 2 piso lang ang difference ng aircon sa ordinary? Kasi hold upin mo ako. Yung hold upper pa magsasorry, yung nga, no? Pasensya na. Babalik lang siya ulit sa upuan niya. Sorry,
Nakatakin ka kasi. Kailangan mo maging wise. Nag-aaral ako ng martial arts. Pero maling martial arts yung inaral ko. Nag-aaral ako ng capoeira. Alam niyo yung capoeira? Yun yung hindi mo pwedeng magamit sa Pilipinas. Ganito yung capoeira, di ba? Uche, wala siyang kwenta. Sa Pilipinas, kasi sobrang daming tao. Sipin mo nakipag-away ka sa loob ng MRT, rush hour, sa Cubao Station. Tapos capoeira yung alam mo. Mukha kang tanga eh. Agato ka, kanina ka pa. Capoeira to, gago. Bubugbugin kita sa next station. Lucha, nag-aantay lang ako ng space, Brad. Maraming bababa ng Guadalupe. Hop! Ah! 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 Oh, may pumasok ulit. May pumasok. Sobrang sarap talaga mag-commute. Diyan ako nakakuha ng maraming jokes. Pero nakakatakot din. Alam mo yung nakakatakot? Yung ma-hold up. To seryoso to. Nakakatakot ma-hold up sa jeep. Kasi tahimik lahat, di ba? Tapos harap-harapan pa kayo. Tapos minding your own business, di ba? Tapos bigla may sisigaw, hold up to! Isa lang yung nasa utak ng Pilipino pag may sumigaw ng hold up sa jeep. Ito lang nasa loob ng utak niyan. Ha, mag-apply na naman ako ng SSSID. Haba ng pila. Kakapalaminate ko lang ng PhilHealth card. Pag yung katabing mo sa jeep, gumaganyan. ID nasa utak nun. Galit na galit siya sa sarili niya. Ba't lagi na sa wallet ko yan? Tapos sumigaw ulit yung hold upper, mas malakas. Hold up to! Pag ganun, inatake talaga sa puso yung katabi ko. Tapos namatay siya. Alam namin namatay siya kasi tumaay siya sa puwet. Alam namin tumaay kasi kinukuha ng hold upper yung wallet. Sabi ng hold upper, may tay! Tatlong daliri ng hold upper, may tay. Ito na lang yung pangkuha niya ng pera, oh. Hawak niya yung baril sa kaliwa. Lalo siya nagalit sa amin. Sabi niya, huwag na kayo magbibigay ng coins. Tapos sa dulo ng jeep may lasing. Sabi ng hold upper sa lasing, hold up to! Sabi ng lasing, pass ako dyan. Pass. Tapos nilaktawan siya. Gulat kami. Pwede ba na mag-pass? Ako yung una eh. Tapos sa kabilang row, may lalaki, may nilagay siya sa bibig niya. Nakita ng hold upper, sabi ng hold upper, ano nilagay mo sa bibig mo? Labas mo yan. Babagaling kita sa mukha. Papahid ko to sa'yo. Yung mata ng lalaki, baka humingi na ng tulong sa amin. Kasi palapit na palapit yung kamay. Takot na kami, sabi na, labas mo na, kadiri! Nung malapit na pagbukas na gano'n, SSSID. That's my set, Cool Pals. Maraming salamat! Kaya hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa Cool Pals!
Bakit nakalak tong pinto? Baka kung ano na naman pinapanood mo dyan, ha? Buksan mo to. Pag nahuli talaga kita nanonood ng ano dyan, dako, yari ka sa akin.